The scripture reading for today is taken from the book of Revelation, chapter 4, verses 1 to 6. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne, and he who sat there had the appearance of jasper and carnelian, and around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments, with golden crowns on their heads. From the throne came flashes of lightning, and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was as it were a sea of glass, like crystal. May the Lord add conviction upon hearing of His word. Please all be seated. Maraming salamat sa Lord sa napakakulay na praise and worship na Kanyang inilagay sa ating mga puso upang iawit natin pabalik sa Kanya. Lord, hiniling po namin na dagdagan mong aming understanding, ihanda mo ang aming mga puso at isipan, at ibigay mo sa amin yung focus. Help us to focus on your words, O God. Any concerns, any other cares, tulungan mo kami, Panginoon, to get rid of these things, and at the same time, hindi namin ma-miss ang inyong mga salita sa araw na ito. Maraming salamat po, O God, sa inyong kabutihan. Maraming salamat, O Lord, ginawa mong makulay ang buhay ng bawat isa. Mga kulay na nagmula mismo dyan sa inyong trono. Kaya, Father in heaven, thank you very much po muli. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sa aming mga nasa graphic design, mahalaga sa amin yung meron kaming alam sa kulay. Meron kami tinatawag na color theory. So, bibigyan ko ng ilang example kung paano namin ginagamit yung mga kulay. Kami po kasi, pag binigyan kami ng trabaho, hindi agad-agad yun. There must be lots of thinking. Marami munang principles na kinakailangang gawin or isaalang-alang. At kailangan po sa isang tunay na graphic designer, alam itong color theory. Dahil mayroong sinasabi ang bawat kulay sa bawat emosyon or may mga reasons sa bawat kulay na ating nakikita. Katulad po ng blue. According sa color theory, ang blue daw po, sinasalarawan niya yung trustworthiness, peace, calm, serenity, stability, at ang pula, ginagamit namin yan saan? Kapag nagpapakita ng ng love, energy, passion, danger, at ang aggression. Ang yellow naman, ginagamit po yan pag pinag-uusapan ay happiness, energy, optimism, and sometimes fear. Kaya nga po yung kulay ng mga nuclear waste, kita nyo, dilaw, di ba? Pati yung mga nasa lansangan, hindi pwedeng pink yun. Yung mga sign sa daan, yung yield, tapos stop, hindi pwedeng kulay pink yun. Dilaw. Kasi mahalaga. Di ba? Yun po yun, ibig sabihin niyan. Ang green, nature, growth, harmony, and peace. Ang orange, energy, enthusiasm, creativity. Ang purple, royalty, power, and of course, merong mystery. Ang black, of course, mourning, death, darkness, sophistication, luxury. Turquoise, ito po ginagamit kadalasan sa mga ospital. Yung teal sa yung turquoise. Why? Bakit ganun ang kulay ng ospital? Yung damit ng mga karamihan sa mga nurses. Why? Why? Calmness, creativity, wisdom, and of course, meron silang tinatawag yung iba, good fortune daw. Ang pink, siyempre saan ginagamit? Femininity, love, playfulness, and tranquility. Ang brown, nakakonekta siya saan? Sa nature, sa warmth, comfort, reliability, simplicity, strength, and health. Ang gray,
neutrality, sophistication, formality, restraint, and also tranquility. And of course, panghuli na muna, white, simplicity, purity, innocence, and cleanliness. So dito muna tayo. Kaya po minsan, pag may pinapagawa sa aking logo sa opisina o maging yung mga kapatiran minsan sa mga ministries, it's not really, hindi ako yung tipong pag-upo ko after 5 minutes, meron na. It's not like that. May mga boss na magbibigay ng trabaho, Eric, do this. It's just a 15 minutes job. Alam niyo po ba na masakit sa tenga yung ganong klase ng mga salita? Eric, please do this. It will only 15 minutes. It will take only 15 minutes. Number one, sino siya para magsabi sa akin kung gaano ko katagal gagawin yun? I am the one who will do it. Not the person, the other person. Pangalawa, marami kasing principles. Bago pa ako humawak sa mouse, bago pa ako tumingin, gumawa ng research, mag-doodles, mag-sketch, maraming prinsipyo pong pinagdadaanan sa design. Meron kasing mga professional graphic artists, meron namang hindi. Yun po yung kaibahan. Sa mga graphic designer, sa mga nasa arts, inaalam po muna lahat ng yan. Dapat lahat na makikita lang kulay sa screen or sa print, meron kasing dahilan yon. Bakit ito yung kulay na ginamit mo? Diba sa pananamit na lang natin? Of course, kadalasan hindi na natin iniisip yun. Pero supposedly may meaning yung mga kulay na sinusot natin. Kaya nga kapag summer, di ba, lahat mukhang atyensa lahat eh. Pag galing ng Hawaii, di ba, flowery or what. Kasi itinataon din sa panahon yung kulay, yung motif ng damit. Hindi ka magsusot sa summer, sa winter, ng mga summer dress, of course. Pag summer po, hindi dapat naka-dark color kasi hinihigop nun yung init ng araw. Kaya nga po, marami kung kailang namang tag-init, saka bright ang kulay ng damit nila. Why? Ine-expel kasi. Pag tumama yung UV ray, yung araw sa bright shirts or dress, it will expel it. Itataboy niya palayo. Pag winter, kailangan natin ng araw, ng warm, magsuot tayo ng medyo dark para hihigupin naman niya at the same time yung init. Right? May mga meaning lahat yan. There is a science sa mga kulay na nakikita natin. Okay, so yun po yung color theory, hindi lamang po yan. Siyempre, maging sa pagkain, dapat po meron tayong rainbow diet. Why? For extra health benefits. The color fruits or vegetable, hindi ko na muna isama, is a visual indicator of their nutritional value. Depende sa kulay, kung anong vitamins, minerals, o nutrition meron po sa kinakain natin. Halimbawa, yung mga red fruits, healthier heart and smoother digestion. Yung mga orange fruits naman or vegetable, let's say, strong immune system and keener eyes. Yung mga berde naman, lower cholesterol and improved healing. Yung mga dilaw na pagkain, glowing skin and better circulation. Ay yung mga kulay talong, yung mga purple and blue din naman, sharper memory and stronger bones. So nakita po ba ninyo na even nature itself, merong sinisimbolize, merong kinakatawan, maging sa nature, sa mismong nilikha ng ating Panginoon, may kinakatawan ng bawat kulay. Kung alam nating mag-label ng kulay, sa kulay pa lang malalaman mo na kung healthy siya o hindi. Ang tao kapag nagkulay ube, healthy ba yung ganun? Alam natin, kapag nagkukulay ube na siya, favorite kulay niya yan, hayaan mo. Of course, hindi. Pag nagkulay ube, ang parte ng katawan natin, may problema. Di ba, maging sa tao, pag naninilaw, may sakit yun. Hindi pwedeng naninilaw unless maraming alahas na gusto niyang ipakita sa lahat, I have these things. Pero kung wala namang alahas, tapos naninilaw ang mata, naninilaw ang balat, may problema yun. Pag namumula ang mata, may problema din yun pag namumula ang mata, right? So, maging sa katawan natin, yung kulay din, merong ini-indicate. Colors are nature's indicator kung something is good or something is bad. Kaya po dapat tayo, marunong tayong tumingin sa kulay. Hindi po random kung bakit ang Diyos nagpasabog ng maraming kulay sa kanyang creation. Kaya nga po, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay colors. So we will talk about colors further. Pero by this time around, alam na natin sa nature kasi, kulay ng tao, kulay ng damit, kulay ng everything, yung kulay ng sasakyan. Hindi po ba? Na-identify mo yung may-ari sa kulay ng sasakyan niya. Or sa mga bumibili ng sasakyan, you're trying to get the color na paborito mo kasi medyo, even though subliminally, hindi mo alam, may kinalaman yung kulay na yun sa pagkatao mo rin.
Kasi iba ginagawa rin yun. Kaya tinatanong, ano ba yung favorite color mo? Black po. Pag birthday mo, anong kulay sinusot mo? Black. Di ba may something is wrong with this kid? But gothic yata itong batang to. Iba, hindi na nga bata, matanda na gothic pa rin. Dumadaan pa rin sa identity crisis na hindi maintindihan. Any kind of color na pinipili natin, meron din niyang kinalaman. Tingnan po naman natin yung, ano ba yung significance, yung kahalagahan naman ng kulay sa Bible itself. Especially sa Book of Revelation, makikita po ninyo, punong-puno ng kulay lahat ng binabanggit doon. Di ba, akala natin pag sinabing heaven, puti lang lahat? Clouds lang lahat, may pagka-blue, sky blue. Hindi po, punong-puno po ng kulay ang heaven. Kung kulay din ang pag-uusapan, saan ba naman nagmula? Nag-originate ang colors. And that is, of course, in heaven itself, from God's creation itself. So, titignan po natin sa Biblia, ano yung mga significance ng bawat kulay. Yung pula muna, red. Red is translated in the Old Testament as odem. Yan ang bigkas nila. Which means red clay. It is the root word for mankind. Biblical figures such as Adam at si Esau, hindi ba si Esau later on tinawag na Edom? Adam, Edom, have their names derived from the word odem, which means red. Yung mga matatamang lupa sa probinsya, dark brown na siya, na halos orange na halos pula na. Alam natin kung mataba yung lupa, sa kulay pa lang niya. So doon kasi kinuha ng Panginoon si Adan, di ba? From clay. So yun ang kulay ng original na tao ng araw. Yun ang pangalan ni Adam kasi galing siya sa lupa, galing siya sa alabok, at yung nga si Esau, tinawag din siyang Edom. Yun naman kasi kaya siya tinawag na Edom. Why? Kasi ibinenta niya yung kanyang pagiging panganay sa isang tasang sabaw. So wag po natin gagawin yun. Hindi lamang po yun, red is most commonly, especially, associated with the blood of our Lord Jesus Christ, that He spilled as the bond of price for our salvation on the cross at Calvary. Yun pa yung kaibahan ng kulay ng pula. At yun ang nangyari sa Panginoon. Nang ibumuhos yung dugo niya, outside of His body, He died for us. So we might what? We might live. Yung kulay, pulang-pula niyang dugo, lumabas sa kanyang katawan, ibinuhos, inihugas sa ating mga kasalanan. Kaya po napakahalaga ng kulay na pula. Yung red, nagsisimbolize siya ng kalinisan kasi through the blood of the Lord Jesus Christ, nalinis nga tayo. At the same time, meron magkakataon naman, yung pula din, it denotes sin. Kahit kasimpula pa, di ba? As scarlet as red ang kasalanan mo, gagawin kitang maputi pa kaysa snow, whiter than snow. So it's a sort of a paradox, itong pula. It can denote life, at the same time, it can be death. Depende kung paano tayo mamuhay. Kung gusto natin ng pula, it will symbolize life and righteousness, then be with the Lord Jesus Christ. Pero kapag wala po tayo kay Kristo, kapag tinignan natin ang pula, ibang ibig sabihin yan, danger na yan. That will be death or being sinful in the sight of our Lord. Kayo na po ang siyang bahalang magdagdag dyan. Tignan ninyo ano yung mga sinisimbolize ng mga reds sa ating buhay. Sa logo po, ganun din. Hindi ko na isinama dito kasi masyadong mahaba na yung pagdating sa graphics. Maging sa mga logo po, pinipili rin ng mga kulay. No? Hindi ba? Bahala ka na sa kulay niyan. Hindi, merong reason. At nabanggit natin yung kanina sa ating color theory. Lahat ng bagay po, especially ang kulay, merong significance, merong halaga. Ano mo susunod na kulay po sa Biblia na lagi natin makikita? Blue. Blue in the Bible represents the heavens and the Word of God. In Exodus, when Moses, his sons, and the 70 elders of Israel went up to Mount Sinai to worship God, they saw God and described the pavement under His feet as being bright as the blue sky. Following this encounter, Moses received the 10 Commandments. So yun na nakita. Sa tinutuntungan ng Panginoon, bright as blue sky yung kanya nakita. So ito yung kulay na asul, blue. Ito, at the same time, ito pong kulay na blue, paradox din siya. Pag sinabing blues music, mga kantang yun, mga emo songs, mga blue. Oh, bakit ka naman bluer than blue dyan? Ano nangyayari sa'yo? Diba? Ginagamit din nyo sa love. Oh, blung-bulo ka naman. Ibig sabihin, yan, heartbroken na naman, binola na naman, kasi laging nagpapabola. Diba? Naisahan na naman kasi laging gusto na magpaisa eh. Ano pa mangyayari doon? So yan, bulong-bulo tuloy ang buhay mo. It's also a paradox.
Maganda ang reason ng blue if you are with God. Pangit ang kulay na blue if you are with the world. Yung kulay na asul, depende po sa ating relationship with the Lord kung ang blue ay positive for you or negative. Of course, yung pag-usapan natin kanina, yung yellow. Meron nga bang yellow sa Biblia? Yellow is referenced in the Bible by the Hebrew word charuts, which refers to the precious metal gold. Gold represents the sovereignty of God. Yung tunay na gold. In the Old Testament, Solomon had the temple built and overlaid in gold. Sang-ayon po yan sa mga preferences ng Panginoon. Laging may ginto ang Lord. Gusto niya. Laging may ginto kasi it denotes Himself. Yung kanyang sovereignty. In the Old Testament, Solomon had the temple built and overlaid in gold, even down to the priest's utensils, yung mga gintong gamit ng mga saserdote by that time. Kasi yung mga gamit na yun, for God din yun eh. Yung mga gintong utensils, mga gintong mga gamit, kasi sa Diyos din yun, hindi para sa mga saserdote. At Jesus' birth, one of the gifts He received was gold. So kahit paano, meron na rin po napagpasimulan sila Mother Mary, saka si Joseph. Kasi merong gold na ibinigay sa kanila, yung wise men. Hindi po 3 kings ang sinabi sa Biblia, sabi po doon wise men. Hindi king, hindi 3. Wise men lang, walang 3 kings. At yun nga po yung isa sa binigay ng mga wise men. Ginto. Why? Sino ba yung batang pinanganak? Of course, we know that child. God with us. God in the flesh. Our Creator became one of His creation. That is the Lord Jesus Christ, Emmanuel. God with us. So karapat-dapat lamang nabigyan ng Panginoon ng gold. Because those people, the wise men know, this is God Himself. At karapat lamang na through this symbolism ng gold na binigyan namin, pinapakita namin na He is sovereign over all. Nakita po ninyo yung kwento na yun, sa Christmas na kasi napag-uusapan yan, di ba? Nakita natin kung bakit tinawag na wise men yung wise men. Kasi they know the Lord Jesus Christ. At since kilala si Jesus Christ, alam nila kung paano lang tatratuhin si Jesus Christ. And that is by what? Pagpapasailalim sa sovereignty, sa authority ni Jesus Christ. Naging wise sila. Bakit? Jesus Christ, itinuring lang Lord, Savior, and Sovereign God. Pag sinabing Lord, nagpatira pa sila, di ba? Hindi sila nagpatira pa kay Joseph, saka kay Mary, of course, tao yung mga yon. Kanino raw sila lumuhod, nagpatira pa? Dun sa bata, the Lord Jesus Christ, God in the flesh. Nagpasailalim sila doon. Yun ang pagiging wise. Ang tunay na wise, according po sa kwento na yun sa Nativity, yung mga taong kinikilala ang Panginoon at nagpapasailalim sa kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya ang ginto po, depende rin yan. Depende rin po yung kulay ng ginto. If we are with God, kinikilala natin ang Panginoon ng kanyang sovereignty through these things na gustong-gusto rin naman niya. Pero if we are not with God, gustong-gusto rin naman natin ng ginto, di ba? Gustong-gusto rin natin. Why? Because we are what? Materialistic. Hindi naman lahat syempre. Kasi one way or the other, may mga ginto tayong isuot. May pinamaan ng ginto sa atin. Maaari ang business natin ginto. Wala namang masama doon. Pero kung ang puso natin nandyan sa mga bagay na yan, then that is idolatry. Tinanggal na natin si Kristo, ipinilit natin yung mga material possessions like gold. So pag nakakita po tayo ng ginto, dalawang bagay din is also a paradox. It's either kapag nakakita ng ginto, nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, or kapag nakakita tayo ng ginto, worldly riches na nagpapalayo sa atin, sa ating Diyos na buhay. Ang sabi sa Biblia po, di ba, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga worldly possessions. Wag daw tayo magpasailalim sa mga worldly possessions. They are not masters supposedly. Pero hindi ba yun ang nangyayari sa tao? Yung mga material possessions nila, yun ang nagiging master. Yung bang mahal nila ang Panginoon sa kanang lips, pero in their actions, hindi naman nakikita. Why? Kasi less prioritized yung God. Less prioritized yung Panginoon. Kumbaga, kung hindi tayo magpapaka-ipokrito, magpapaka-plastic, ang katotohanan, these things first before God. Nakikita naman sa actions yan eh. Kung talagang tayo nagpapasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. At you know what?
Doble talo po tayo kapag hindi tayo pasailalim sa kalooban ng Diyos. Bakit naman? Kasi ang kalooban ng Panginoon, pawang kabutihan for us. Akala kasi ng tao, kalooban na naman ng Panginoon, talo na naman ako dyan. Hindi naman matutupad ang gusto ko or what. Yung kasi ang kaisipan ng tao eh. Uunahin ko ang Panginoon, ano ba, mahihita ako dyan. Kailangan unahin ko muna to. Kasi ito instantly makukuha ko na mamaya eh. Diba? Dadapo na sa kamay ko mamaya eh. Ilan ang gumagawa ng ganun? Marami. Mas priority, yung mga material possessions, one way or the other, secondary or third na lamang ang ating Diyos. Then, that yellow sign is a danger sign sa ganong klase ng tao sa kanyang pakikitungo sa ating Panginoon. Ibang klaseng pagkadilaw po yun. So again, piliin natin yung yellow na nagsisimbolize sa sovereignty ng ating Diyos. Hindi sa sovereignty ng anything which is in this planet or universe. Hindi lamang po yan, syempre, lalampas ba yung kulay green? Anong significance naman ng green sa Biblia? Green, being the color of vegetation, symbolizes life, restoration, and of course, new beginnings. Mababasa po yan sa Psalms 1:3. Hindi lamang yon, ang ganda pala ng kulay green. Green is also the color of resurrection, which we experience in spring. Di ba sa springtime, nagiging berde uli lahat. Kaya nga, yung green, hindi pwedeng isuot yan sa mga hindi appropriate na mga bagay eh. May binabagayan siya dapat. May reason kung bakit ang logo mo, halimbawa, nagtitinda ko kunyari ng baboy, okay din naman kung green. Kasi then again, bakit green? Magre-resurrect ba yung baboy pag kinain natin or what? Pag kinatay siya, magre-resurrect. Hindi ba sa ginagamit yung logo na green? Sa mga tindahan ng halaman. Di ba? May gulay. Yan, tama yung gulay. Paano magre-resurrect yung gulay, Kuya Eric? Kainin mo yan, mabubuhay ka. Di ba? Continuity ng buhay and so on and so forth. Di ba? Anyway, yung kasi sinisimbolize ng green. Restoration, new beginning, and it symbolizes life. Ngayon, paradox din ng green. Hindi po kasi lahat ng green okay. Kasi meron kasi green-minded. Bakit yung mga bastos ang kaisipan, yung mga walang modo, bakit green-minded ang tawag? Mga green jokes. Dapat walang Kristiyanong ganun. Meron pa bang bastos sa isang Kristiyano? Pag nag-joke, lagi na lang patungkol sa toilet, laging patungkol sa mga hidden parts ng katawan. Dapat po hindi na ganun ang Kristiyano. Wala na pong green jokes. Dapat po wala nang green-minded sa mga Kristiyano. Kasi po, ibang kabaligtaran yun ng green, ng life na pinag-uusapan natin. Walang resurrection doon sa pagiging green-minded. Wala. Papahulog lang lagi yon sa lusak ng pagkakasala. So I hope, tayo po dito, kapag hindi na tayo magkakasama, na kanya-kanyang grupo na kayo, sa mga pagkukwentuhan ninyo, wala nang green jokes. Kasi hindi ba, God is everywhere. God with us. He never leaves us. He never forsakes us. Kahit saan tayo naroon, kahit saan man naroon ng mga grupo natin, mga kaibigan natin, kasama tayo, God is there. Pati yung mga kanikanya natin, mga angels, guardian angels, nandun din. So alam po ng Panginoon, kapag tayo nag-green jokes pa rin, yung mga double meaning na mga jokes. So ulitin ko po, walang masamang magtawanan, mag-jokes. Umiwas na po sa mga toilet humor, umiwas sa mga green jokes. Lalong-lalo na siyempre, lalo na yung tahasan ng bastos. Yung pinupuntahan, yung sinisimbolize ng mga sinasabi. Hindi po yung gawain ng tunay na anak ng Diyos. So I am challenging all of us, kasama ako. Kung meron pa rin tayong ganyang tendency na para makapagpatawa lang, green jokes ang pinag-uusapan natin, yung mga bagay na lihim na hindi na dapat binubunyag, or dediretso ko na, mga bagay na bastos, question your Christianity. Question our Christianity. Definitely it's so easy to answer. Lord, okay lang bang green joke? Dapat daw lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano, parang asin. Ang ibig sabihin nun, kumbaga masarap pakinggan ang lahat ng lumalabas dapat sa bibig ng isang Kristiyano. Ang sinabi kasi sa Biblia, kung ano raw yung laman ng puso, yung lumalabas sa bibig, right? Pag sinabi mong puso, hindi lang po yun yung physical heart. Yun po yung kaibuturan ng tao, kaibuturan ng puso ng tao, yung kaluluwa niya ang pinag-uusapan doon. When we are talking about the heart in the Bible, it's not really the physical heart, yung kaluluwa, kaibuturan ng kaluluwa. So kung ano raw yung laman ng kaibuturan ng kaluluwa, yun ang lumalabas sa bibig. So kung mahilig pa rin tayo sa toilet humors, sa mga jokes na bastos, then
Yun ang laman ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. And that is not a good sign. So green, paradox din po yan. Anong klaseng green ang gusto natin? Green sang-ayon sa kamunduhan o yung green na sang-ayon sa Biblia na nagbibigay ng buhay sa bawat nakakarinig o nakakakita nito. Meron pang kulay na amber. Amber symbolizes the glory of God din, His judgment and endurance. At yan po mababasa sa Ezekiel 1:4. Ito po amber, hindi natin masyadong nagagamit. At ang pinapakita nga po, glory of God, judgment and endurance. So lumipat na po tayo. Meron din po sa Biblia ang color purple. Yung pamilya ng violet, ng purple. Paborito ko po yan. Purple represents royalty, majesty, and priesthood in the Bible. Hindi lamang yan, meron pong tinatawag na scarlet. Ito pang isa. Pula yan red yan Pero iba yung red, iba yung scarlet. Siyempre yung scarlet mas darker. Okay, mas darker siya. A scarlet can represent sin, Isaiah 1:18. But paradox again, but it also refers to royalty. Kaya nga hindi po ba pag nakita natin yung mga paintings ng mga royals, yun ang mga purple, mga blues, mga scarlets, yan po mga burgundy. Kasi nung araw po kasi ang hirap makuha ng mga kulay na yan. Halimbawa po ang purple. Nung araw po, yung mga peasants like us, nung unang panahon, hindi afford magkaroon ng kulay purple na damit. Why? Kasi po yung kulay na yan, napaka-exotic, so it's very, very expensive. Mga royals lang ang pwedeng makabili. Kasi po, alam niyo po ba saan nanggaling yung purple? Balik muna tayo sa purple. Galing yan sa mga seashells. At yung mga shells na yun po, ang hirap nilang makuha. Yung lapis lazuli, mga Bible colors po yan. Lapis lazuli, yung kulay na yan, ang hirap nilang makuha. At napaka-konti pa pag nakuha mo. So kailangan mo nang mag-spend ng many hours of labor and effort para makakuha ka ng marami, yung kulay lumabas. To make it short, it's not easy to get this kind of colors. Ngayon po itong scarlet din, ganun din nung araw. Pero ngayon po, siyempre hindi na. Marami kasi ngayon mga peking kulay na Karamihan naman ng kulay ngayon, fake na Puro synthetic na lang lahat. Pero nung araw po kasi talagang nature. Yung mga panahon po, isingit ko lang po yung panahon ng mga painters like Leonardo da Vinci, yung mga panahon na yan, alam niyo po ba yung ginagamit lang mga paints? Hindi po yan basta-basta nabibili sa tindahan, punta ka sa National Bookstore o sa Jarira, bumili ka ng ganitong kulay. Hindi po. Galing po directly sa nature yung mga paints na ginagamit nila. Nakita niyo yung effort? Oy, patay, wala na naman akong kulay purple. Makapunta sa dagat. Diba? Kung hindi man, maghanap ka ng taong expert doon at babayaran mo ng napakalaking halaga. Kaya po maraming paintings ng araw, halos wala yung mga kulay na yan. Unless, royal yung nasa painting kasi nagbayad sila ng malaki sa mga paintings nila. Nakita niyo nung araw kung gaano ka-manual, ka-meticulous, full of effort ang lahat ng bagay. So bumalik po tayo sa scarlet. Again, mamili tayong dalawa. Tayong lahat sa dalawang yan. Yung bang scarlet na pang Diyos, pang royalty, o yung scarlet na pang sin na meron tayo. Definitely, bilang Kristiyano, let's choose the one, yung kulay na kung saan nare-represent royalty of our Lord. Bilang taong nagsaserve under sa ating Panginoon, which is royal Himself. So there's not so much for that color. Bronze. Ito, maraming pagkakataon po binanggit itong bronze sa Bible. Bronze stands for strength and durability. As an alloy, it is hard and durable. And it was used to make the 10 brazen lavers, which were basins for washing sa Exodus 30:18. Yun talaga. Ang Panginoon po, bago po gumawa ang tao nung araw, ang Lord ang nagsasabi kung anong yari, kung anong kulay, anong haba, ano yung length, everything po ang Diyos ang nagbibigay. Ganun po kamitikuloso ang ating Diyos. Anyway, He's the grand architect of the universe. Siya ang lumikha ng universe. Siya ang nag-set ng boundary between tubig sa lupa. Ang Diyos daw po ang nagbigay ng mga boundaries na yan. Hindi tao. Siya ang nag-set niyan. Yung pinaghahatian ng tubig tabang sa kaalat, ang Diyos ang naglagay ng boundary doon. Kaya hindi naghahalo yung mga yan. Pag nakita ninyo, kakaiba. Meron din pong klase ng dagat. Sa ilalim, iba na yung nandoon. Ibang klaseng tubig. Kaya hindi rin naghahalo. Makikita ninyo, merong malinaw na boundary. Ang sabi pa sa Biblia, it is God who created those boundaries. Kaya nga po mga kapatid, even to our lives, sa ating mga buhay, meron din po mga boundaries na nilagay ang Panginoon.
Don't ever cross that boundary. Number 1, against sa Diyos. Number 2, against sa boundaries, sa law na kanyang ibinigay. May mga boundaries pong ginawa ang Panginoon. Never ever cross that boundary. Kasi po, walang ibang malalagay sa trouble, kundi tayo rin naman. Hindi kailanman mapapahamak ang Diyos. Kapag tayo po nagkasala, hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Kapag tayo hindi dumadalo sa panambahan, or ini-schedule natin ang pagsamba sa Panginoon, every other Friday, once a month, hindi nababawasan ang glory ng Diyos. Tayo ang nababawasan. Remember that. Tayo po ang magkakaroon ng problema, hindi ang Diyos. Pawang kabutihan po, ulitin ko, pawang kabutihan po ang nais ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, ang kalooban ko, sumamba ka sa akin once a week. Hindi lang po para sa Kanya yun. It's also for us. Huwag natin isipin, ang Panginoon naman kasi, kung bakit naman, Friday pa kasi. Yun nga ang day off eh. Lord naman, bakit naman Friday? Hindi lamang yun, basahin po natin dito. And the molten sea, a large basin for ablution naman, hugasan ng mga priests na ginaya ng Islam. In the temple Solomon built, di ba, ano raw yun? Mga bronze na klase ang kanyang material. In the book of Revelation, hindi lamang yun, Revelation 1:15, Jesus' feet are described as being bronze. So nakita natin yung kahalagahan ng mismong material ng bronze at yung kulay niya, what it signifies. So magandang kulay din po yung bronze. Hindi po natin yung makikita dyan sa flat screen na yan. Kasi po, hindi ganyan ang bronze. Kailangan po makita na mismo natin yung metal. Yung tinatimaan ng liwanag, yung merong surface, diba? Merong konting reflection. Yun ang tunay na kulay ng bronze. Hindi po siya kaya isalarawan sa screen lamang. So yun po yung pinag-uusapan nating bronze. Last slide po. Pag-usapan natin ng white kasi po meron ding white sa Biblia. White refers to holiness, light, purity, redemption, and the righteousness of Jesus Christ. Sadyang napakaganda ng kulay na puti. Ang tawag nila minsan sa puti, blank. Sabi mo, anong klase mentality meron to? Yan ang tingin nila. Kasi minsan meron nagmamarunong, di ba? Yun daw bond paper, yung A4 size daw na papel. Wala raw kulay yun. Hindi totoong walang kulay yung puting papel. Kasi nga yung puti, kulay yun. Naalala ko po yan, may nagmamarunong. Hindi ko na pinapansin. Sabi ko, ano naman itong taong to? Alam niyo po sa isa sa kanalulungkot ko, pag mayroong taong nagmamarunong, especially sinasabi mo na yung tama, ayaw pa rin makinig, yun ang inisip ko, kawawa itong taong to. Conceited. Yung po ang tawag doon. Yung mga taong itinatama mo na, pero sila pa rin ang tama. Ikaw ang tatamaan ngayon. So mag-ingat po tayo kung hindi natin alam, hindi natin alam. Kung mas tama yung sinasabi niya, mas tama siya kaysa sa atin. Maging sino man yung isang diyan. So white po, color. At ang ganda-ganda po ng ipinapakita ng symbolism ng white. Diba? Sabi ng Panginoon, kayong mga pariseyo, kayong mga religious leaders kayo, puti nga kayo sa panlabas, pero ang loob ninyo punong-puno na nabubulok ng mga bangkay. Mga whitewashed tombs. So hindi rin po lahat ng color white malinis talaga. Minsan po yung puti, yung kaputian niya panlabas lang. Pero yung loob po, dark. Sabi nga nila, siguro maitim ang buto niyan, kaya ganyan ang ugali niya. Di ba may mga ganong klase ng kasabihan? Let's go to silver. Ayan po, marami ring silver sa Biblia. Silver is symbolic for the Word of God. Yung kanyang divinity, salvation, and refining na kinanta natin kanina. At nasa Psalm 66:10 po yan. Meron din po sa Proverbs. Marami pong sinasabi sa Biblia na kapag pinag-uusapan wisdom, di ba, Word of God, yun ang ginagamit. Yung mga silver, as pure as silver, and so on and so forth. So marami pong kinakatawan ng silver. Meron din naman siyang kabaliktaran na klase ng mga silver. But I think, kadalasan ng silver po nagagamit siya sa magandang kapamaraanan. At panghuli po, black. According sa Biblia, hindi according sa color theory, sa graphic designer, sa damit or what. According sa Biblia, black only symbolizes sin, darkness, death, and catastrophe. So totally, umiwas tayo. Hindi ko sinabi. Umiwas tayo doon sa black na sinasabi ng Bible. Hindi po sa mga kulay ng mga suot natin ngayon. Okay? Huwag kayong magubad, please. Hayaan nyo lang yan. Walang problema kasi kulay lang naman ang damit niyan. Pero mahalaga po kung puti ang ating mga budhi. Okay lang na black ang suot sa panlabas, pero puti ang budhi. Walang problema doon.
Magiging masama yan kung maputi ang suot, panlabas, maitim naman ang budhi. Okay? Yun yung black na sinasabi natin. So nakita natin mga kapatid, maraming symbolisms ang color. So, maging matalino rin tayo sa pagpili ng mga kulay na ginagamit natin. But then again, you know what? Any color naman nga pala na pinag-uusapan natin o sinusot natin, paborito natin, any kind of color, magiging mabuti naman yan sang-ayon sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya lang, pag pupunta syempre tayo ng mga kasal, huwag naman black. Di ba? Kawawa naman yung kinakasal. A sense of propriety din. Lumagay tayo sa tama sa pagsusot natin ng kulay. Okay, naalala ko tuloy pag Christmas, ang lagi sinasabi ng mga presider, Christmas colors po ha. Pero may darating pa rin naka-black. Siguro ganun ang Christmas nila sa kanilang pamilya. Black Christmas or what. Pero anyway, maraming salamat sa Panginoon dahil kasama yung kulay sa kanyang creation. Imagine kung walang kulay. Pag walang kulay, transparent yun. Kasi again, pag sinabi mong, imagine walang kulay, puti lang. Di may kulay. Magmumukha na naman tayong doon, walang alam. Kung walang kulay is only transparent, wala tayong may enjoy. Pero maraming salamat sa Panginoon. Remember, nung panahon ni Noah, di ba? Nung after nung flood, nung lumabas na sila dun sa ark, di ba ang Panginoon mismo nagpakita siya ng napakagandang sign. Yung napakagandang kulay na pinakita ng Panginoon through the rainbow sa pamilya ni Noah. And those colors, it symbolizes new hope. Hope, new life, resurrection na naman ng sangkatauhan. Meron siyang dalang maraming pagpapala. So, ano man yung kulay ng buhay natin ngayon, maybe we are blue. I am bluer than blue. Kakantahin mo pa yung kanta. Black is black or what? Ang lungkot-lungkot. Laging merong kulay na ibibigay ang Panginoon sa atin. Kulay na punong-puno ng buhay. God can still fill your life with colored rainbow full of His splendid promises. Kung ang kulay na ito, pag nakita natin, nakakapagpalungkot sa atin kasi it remind me of her. Paboritong kulay na ito. Then, bumangon. Itaon natin sa iba yung kulay na yon. Ito ang sinasabi sa Bible. Yung kulay na ito, hindi na sa kanya to. Wala, iniwan niya na ako. Binigyan na ako ng heartache in life. Bahala ka na kayo dyan. Pero ang kulay na ito, I will convert it into something na gawa ng ating Panginoon. Kasi hindi ba, even colors, kayang magpabalik ng memories. Ang hirap pa naman yun. Di ba, parang kanta lang yan. Pag narinig mo, ba't ka umiiyak? Christmas song yun Kasi nga yung pa yung kinakanta yan kasi nung iwan niya ako. Di ba, minsan ang ganda-ganda nung kanta. Feliz Navidad. Pero pag naalala mo, naiiyak ka. Imagine nyo yung buhay, Hindi lamang yun, yung mga lugar. Tara, punta tayo sa Luneta. Ayoko, please, ayoko. Kasi doon sila laging nagde-date nung araw. At doon siya pinrake. Nakita niyo yung gano'ng kakomplikado yung buhay ng adult, ng tao. Di ba? Awit, pati kulay, ganun din. Nakaamoy ng rosas, iiyak na naman. Di ba? Lahat na lang napupunta sa negative. Pero lahat ng yan po, katulad ng usapan natin, nilikha ng Panginoon lahat yan. Because all of those things, meron siya sinisignify na promises from Him. And those promises, yun ang makakapagbigay ng ligaya, makakapagbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. So, kalimutan natin yung dark side of these things. Ito natin yung pansin natin dun sa original na pagkakalikha ng Panginoon sa atin. And remember again po, banghuli, wala pong ibang nais ang Panginoon sa atin kundi pawang kabutihan. Wala pong ibibigay na masamang tinapay ang Panginoon sa atin. Laging masarap na tinapay yun. Yung daily bread, laging mainit sa umaga. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. So doon tayo gumising. Doon sa parte na kung saan ang Panginoon ang ating kasama. Tayong lahat tayo tayo manalangin. Lord, thank you very much po na punong-puno ng magagandang kulay ang inyong creation. Maraming salamat po, Panginoon, kasi you know na magiging tampulan din ng aming kaligayahan ng mga kulay na ito. And also you know na because of our sinful nature, pwede siya maging tampulan din ng aming kalungkutan. So Lord, save us from the world. Patuloy mo po kami iligtas sa negatibong symbolism na ginawa ng mundo patungkol po sa mga kulay na inyong nilikha. Ibalik mo kami sa original, Panginoon. Each and every time makakita kami ng napakagandang kulay, yung pangako ninyo ang aming maaalala. Yung inyong kabutihan, yung inyong faithfulness. Kaya Father in Heaven, thank you very much po.
Ito ang aming samat dalangin in the name of your Son, Jesus Christ, sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu. Amen and amen.